Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Heto na ang kwento ng walang hanggang pagmamahalan sa ikaw lang ang mamahalin. Hatid ng Sunsilk with Nano Complex, New Ariel Stain Lift with Deep Clean Technology, Enervon Tablet at Meralco. Gagawin natin ang masama si Catherine? Ilalayo lang naman natin siya sa mansyon, ha? Huwag mo sabihin na tatakot ka. Hindi ko maiwasan na hindi isipin na siya pa rin yung pinsan ko, Jepoy. Tutal, mabait naman si Catherine. Kung malaman man nilang hindi ka yung totoong Maylin, sigurado naman ako hindi kanya pababayaan. Kung tutusin, hindi naman siya dapat nagtatrabaho. Hindi siya dapat maid. You should be in school, Catherine. I won't be surprised if we wake up one of these days. Tapos noon, makikita na lang natin yung sarili natin at tayo na lang din yung nagsisilbi sa sarili natin. Alam mo, Amara, hindi ko maintindihan sa'yo kung bakit gano'n na lang kainit ang dugo mo sa batang yun. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo, ah. Oo, Ferdinand. At magtutulungan tayo para mapalaki natin na maayos si Maylin. Kailangan ko na pong umalis. Hinahanap na po kasi ako ni Inay. Maylin, mamaya na. Dito ka na lang muna sa totoo mo nanay, ha? Ay, sorry, ha? Lagi na lang si Sir Ferdinand ang kasama mo. Ano naman ako? Ayoko nang maging dahilan pa ng kaguluhan sa inyo mag-ina. Kaya mas minabuti ko pang distansya na muna tayo sa isa't isa. Anak, kain ka muna bago ka pumasok. Kumain na po ako ng tinapay kanina. Okay na po yun. Sige po. Ay, Catherine. Pasensya ka na kung napagsabihan kita kagabi. Hayaan niyo, Nay. Simula ngayon, wala na po kayo ibang asikasuhin kundi kayo at ang pag-aaral ko. Dumidistansya na rin po kasi si Sir Ferdinand sa akin, eh. Ayaw daw po niyang sumama yung loob niya. Sinabi ni Sir yun? Opo. Siguro nga po tama kayo, eh. Baka masyado na ako napapalapit kay Sir Ferdinand. Kaya lang kasi, Nay, parang mayroong isang bagay na kulang sa akin na napupunan niya. Kulang? Anong kulang? Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Nay, ayoko na kasing guluhin pa yung isip niyo, eh. Kaya minsan kung may mga gusto ko yung tanong sa inyo, sinasarili ko na lang. Minsan nga, naiingit na ako dun sa mga kausap ko, eh. Nagkakwento sila tungkol sa mga tatay nila, sa mga nanay nila, yung mga alaala nila nung bata pa sila. Minsan nga po, pinilit kong alalahanin ko ano man yung nangyari sa akin nung bata ako. Kaso wala talaga akong matandaan. Alam mo, anak, sana talaga kaya kong ipaintindi sa'yo mga bagay-bagay. Kaya lang, hindi ko rin alam kung paano, eh. Nay, pasensya na kayo kung nasasabi ko to sa inyo, ha. Pakiramdam ko po kasi parang laging may kulang sa buhay ko. Parang hindi kumpleto yung pagkatao ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo napapapuntahin dito si Catherine? Naapektuhan na kasi yung relasyon nilang mag-ina ng dahil kay Lilian. Well, hindi na kita kukontrahin dyan, Ferdinand. Mas gagaling talaga si Lilian kung alam niyo yung katotohanan na hindi si Catherine si Maylin. Oo nga. Mas makakabuti nga siguro yun para hindi na masyadong ma-attach si Catherine kay Lilian. Lalo na ngayon, malapit ko na siya ipakilala kay Maylin. Kung sa bagay, alam mo, kapag inuwi mo na siya, matatapos ng lahat ng ito. Matatapos na rin yung pagpapanggap ninyo.
At siguro, baka hindi na rin tayo magkita ulit. Bakit naman hindi? Ferdinand, I think it's better if we don't see each other anymore. Mas magiging komplikado lang kasi ang lahat eh. Anak, alam ko kung anong hinahanap mo. Kung anong kulang sa'yo. Ang totoo mong pamilya. Kung hindi kita pinanawalang ako ang nanay mo, baka noon mo pa sila nahanap. Kasalanan ko kung bakit nakakaramdam ka ng kakulangan sa buhay mo. Pero susubukan kong itama ang lahat, anak. Kahit masakit sa akin na makita kang nalulungkot. Kaya sa sulat na ito, sasabihin ko na ang lahat sa'yo. Sana naman, anak, mahalin mo pa rin ako. Kahit malaman mo hindi ako ang nanay mo. Naninakaw lang kita, anak. Kinuha kita sa mga tunay mong magulang.